with you. Magandang araw, ako po si Bal at welcome sa Kwento Musikero. Ang video na ito ay para doon sa mga baguhan pa lang sa larangan ng recording at sa mga nag-aaral pa lang na mag-record ng kanilang mga vocals at ng mga instrumento. At ngayon ay pag-uusapan natin kung paano ako makakapag-produce ng isang malinaw na recording gaya nung narinig nyo kanina doon sa ating intro. Pag-uusapan din natin yung iba't ibang klase ng mga recording na ginagawa natin o ng iba mula sa mga equipments na kailangan natin syempre at doon sa DAW or yung sa ating software na gagamitin para sa ating recording. So bago tayo tumuloy sa recording mismo, pag-usapan muna natin kung ano ba yung klase ng recording na talagang maganda kung gusto mo talaga na makapag-produce ng malinaw na recording. Yung narinig nyo kanina na audio ay multi-track recording. Ibig sabihin, nag-record ako ng instrumento, itong gitara, at yung boses ko ng sabay. Bali, magre-recording tayo, pero dalawang track na magkahiwalay na signal, yung signal ng boses at signal ng instrumento o ng gitara ko. Sabay natin siyang ginagawa, pero at the same time, hiwalay na nare-record yung ating boses at yung ating gitara. Sa ganitong paraan, mas malinaw natin na makakapture yung detalye ng boses at ng instrumento. At maganda rin dito, syempre, dahil nakahiwala yung ating instrumento at boses, pagdating natin sa ating editing or sa ating mixing, mas malaya tayo na ma-edit ng maayos yung dalawa. Yung ating boses na hiwalay at yung ating instrumento na hiwalay. Pwede tayong maglagay sa kanya ng mga EQ, ng compressor, at kung ano na pang gusto mong ilagay, ganoon din sa instrumento, na hindi maaapektuhan yung isa't isa. Well, marami kasi ako napapanood na nagre-record sa Facebook, sa YouTube, na nakikita ko yung kanilang recording na parang sa pandinig ko is naka-single track lang. So, ang mahirap kasi sa isang single track recording, hindi mo ma-edit ng hiwalay yung instrumento at syempre yung boses. So sa ganitong klaseng recording na multi-track, mas malaki yung posibilidad at syempre mas marami tayong pwedeng gawin na editing sa kanila para mas mapaganda pa yung quality ng audio. Ngayon unahin natin yung ating equipment na gagamitin. So para makapag-produce tayo ng isang multi-track recording, kailangan natin ng audio interface na gaya nito. Ito yung aking ginagamit na Behringer UM2 na recording interface. Yan. Bali, capable siya ng dalawang track na magkasabay. Mag-record siya simultaneously. Sa ating unang channel, syempre, yung ating XLR para sa ating mga mic. Pero hybrid siya. Pwede ka rin mag-connect ng isang PL sa kanya para sa instrumento, kung solo instrument lang gagamitin mo. Then, sa kabila naman, yung ating instrumento. Dito siya kinoconnect. So, kung sabay mong gagawin, gaya ng ginawa ko kanina dun sa ating intro, dito ako nag-connect ng aking mic sa channel 1 at sa channel 2 naman yung aking instrumento. Meron na rin siyang built-in na phantom power so para ma-drive yung ating mga condenser mic. At para naman sa ating DAW or yung ating digital audio workstation na gagamitin, yung Studio One 2 na lagi kong ginagamit pang record at syempre pang mix na rin. So ang una natin gagawin syempre, mag-connect muna tayo ng instrumento at mic papunta sa ating PC. Ngayon ay nakakonekta na yung ating instrumento at syempre yung ating mic na gagamitin, itong condenser mic ko, dito sa ating interface. Bali sa unang channel, yung ating XLR, ito yung aking boses, then yung ating para sa instrument naman, or yung channel 2, ay para naman dun sa gitara. At dito naman sa ating DAW na nandiyan sa screen nyo ngayon, makikita natin na meron akong signal na nakukuha sa aking gitara, then yung ating boses naman, yan, meron na rin tayong boses dito sa ating mic. Then, ang pinaka-importante, kung magre-record ka, kailangan na naka-headphone ka. Huwag kang gagamit ng speaker para sa recording kasi magkakaroon niya ng bleed doon sa ating gagamitin na mic. So, parang marinig mo na nagdodoble yung tunog niya. Dahil yun yung bleed na galing sa speaker, pumapasok naman doon sa ating mic. So, para mas malinis, kailangan naka-headphone tayo. At syempre, bago tayo magtuloy doon sa ating recording, ang gagawin natin, mag-soundcheck muna tayo. Gagawa tayo ng ilang take ng recording para malaman natin yung level natin kung hindi ba tayo nagpipik, hindi ba nagpipik yung ating recording ng ating boses at ng instrumento. Bali, meron makikita mo naman yan kung nagpipik siya para maiwasan natin yung distortion dun sa tunog. Kailangan balance lang yung ating level para dun sa gitara
Siyempre para sa boses. Then after nun, proceed na tayo sa recording. At ito na yung ating naging recording kanina. Ito yung mismong session na ginawa ko dun sa intro. So, ang laman niya is dalawang track dahil nga naka-multi-track tayo. Na-record natin ng separate yung ating boses dun sa track 1 at syempre dun sa track 2 naman yung ating gitara. So, painggan muna natin yung ating recording ng dry. Ibig sabihin, wala pa akong nilagay na kahit anong BST sa kanya o plugins at effects. So, ito siya. Wise men say only fools rush in, but I can't help. So, ayun yung ating naging recording. Yung detalye, malinaw. May problema lang ako dun sa aking naging recording kasi nga medyo maingay dito sa lugar namin, dito sa paligid ko. So, maraming noise na na-capture yung aking mic. Pero dahil sample lang naman to, so okay lang siguro yon. Then, ang una kong gagawin, after kong mag-recording at napainggan ko na yung aking naging take, lililisin ko naman yung ating mga audio. Unahin ko yung aking vocal. Tanggalin ko yung mga hindi kailangan na signal dito sa boses para mas malinis yung ating maging tunog. Ganun din sa dulo. So, ang kailangan lang natin yung signal na malakas. Hindi natin kailangan yung mga bleed lang. So, after nyan, sa gitara naman tayo. Ayan. Bali, pinutol ko na siya. Kasi kanina, maraming take yun. Hindi naman isang take lang yun eh. Siguro naka-4 na take ako bago ko nakuha itong recording na to. So, ayan. Nilinis ko lang yung mga unahan at yung dulo ng ating recording. Then, after nyan, pupunta na tayo doon sa importante rin na part ng ating ginagawa, which is yung editing na. So, maglalagay lang ako sa kanya ng mga simpleng plugin lang. Kung mga basic na plugin, gaya ng EQ, ng compressor, at ng reverb para doon sa ating buong track. So, tignan natin, solo muna natin itong ating vocal. Wise men say only fools rush in. So, yung ating vocal track, malinaw. Talagang purong boses lang yung na-capture niya ng malinaw. Although meron siya mga bleed na normal naman kasi acoustic guitar yung ginamit natin. So, ang tendency niyan, magkakaroon ng bleed yung ating gitara doon sa ating doon sa ating condenser mic kasi nga malapit sa atin yung condenser mic, nakatapat yung gitara. Pero mas lamang syempre yung boses na maka-capture niyan. Kung may maririnig man kayo mga gitara, mga bleed lang yon, minimal na yon. Kapag pinatong na natin yung ating guitar track, matatabunan na siya. So, pakinggan naman natin yung ating solo natin yung ating guitar track. Yan. So, purong gitara talaga yung na-capture natin kasi wala naman siyang mic, nakarekta yung ating gitara doon sa ating interface. Then, ilalagay na natin yung ating mga plug-in para ma-enhance natin, ma-edit natin yung ating boses, magkaroon ng buhay, magkaroon ng kulay. So, ang una kong ginawa dun sa ating vocal track, naglagay ako ng EQ. So, ito yung ating EQ. Ginawa ko lang dyan, nag-cut lang ako ng low frequency, nag-boost lang tayo ng konti sa 5K at sa 2K para lang magkaroon ng brilliance yung ating boses. So, sa yung kilat natin na low frequency, hindi natin kailangan yon para yun sa malalaking tunog na binabawas talaga natin. Lalo sa boses na hindi naman umaabot kasi ng mga 80K ang boses. Ang normal na boses is nasa mga 50 pababa, o pataas. Then, naglagay din ako ng compressor. Vocal compressor lang siya para naman sa
sa dynamics nung buong boses at para magkaroon ng siyang konting texture. Then yung de-esser naman para naman dun sa mga sibilants, yung mga harsh na tunog ng S, matanggal natin. Yun yung pinaka-trabaho niya talaga. Then pakinggan natin yung ating vocal track kasama yung ating mga plug-in dito. Wise men say only fools rush in. So, automatically nagkaroon ng kulay yung ating vocal track. Stand out siya dahil doon sa compressor at syempre nagkaroon siya ng texture. Then, sunod natin yung ating guitar track. Naglagay lang ako ng EQ sa kanya. Nag-boost lang tayo ng konti. Iniwan natin yung low frequency dahil solong instrumento lang naman yan sa ating ginawang kanta. So, importante yung low na yon. Naglagay lang ako nag-enhance lang ako ng konti. Nag-boost ako sa 200 or something, mga 300k para lang magkaroon ng katawan yung gitara. Then nag-cut lang ako ng konti, bandang mga 3k. Then nag-boost tayo sa mga 7k at dun sa ating mga 12k para lang din dun sa brilliance. Magkaroon lang siya ng shine. Then lastly, naglagay tayo ng compressor sa kanya para din sa dynamics. At ang pinakahuling ginawa ko, naglagay ako ng effects track. Yan, nag-create ako ng isang effects track para dun sa ating dalawang track dito. So, inassign ko sila sa isang effects track. Dahil mabilisan nga lang itong ating gagawin na editing. Pero kung pwede natin i-separate yung effects dun dalawang track na yan. Pwede tayo mag-create ng isa pang effects track para dun sa gitara at para dun sa vocal. Pero pasimplihin na lang natin para mas mabilis. Dahil naglagay ako ng reverb sa kanya. Yan. Hindi ko masyadong didetalya yung ating gagawing editing dahil mabilisan lang naman to at para lang magkaroon lang kayo ng konting idea. Then pakinggan na natin yung ating ginawang final na recording at editing. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. So ayun yung mga pwede natin gawin para ma-enhance natin yung ating ginawang recording. So kung gagawin ko tong cover song na to at i-edit ko pa siya, syempre meron pa akong pwedeng ilagay sa kanya na para mas ma-enhance pa siya. Pero dahil nga ginawa natin siyang sample lang, so palagay ko okay na muna tong gantong tunog. Ang importante, nakuha natin yung clarity at yung mga detalye ng gitara at ng boses. So ito yung paraan para makapag-produce ka ng isang malinaw na quality ng recording. At kung seryoso ka talaga sa pagre-recording, sinasuggest ko na mag-invest ka sa isang multi-track na recorder or interface gaya itong gamit ko ngayon. Kung kailangan mo lang ng dalawang channel, gaya ng ginawa ko na boses at gitara lang, pwedeng-pwede na to. Ngayon kung banda naman yung plano mong i-record, syempre kailangan mo ng mas maraming input ng interface na medyo may kamahalan syempre. Pero sulit naman yan pagdating sa recording dahil talagang maganda yung quality na kaya mong i-produce yung clarity at detalye ng bawat instrumento na ilalagay mo sa kanya. So sana ay nakapagbigay ako sa inyo ng konting kaalaman pagdating sa pag-record ng mas malinaw na audio. At kung meron ka pa ibang mga tanong, pwede kang mag-comment sa baba at subukan ko sagutin yan
yung inyong mga tanong. At kung bago ka naman sa channel na to, syempre, huwag mong kalimutang i-like, mag-subscribe, at syempre, i-share natin yung mga video, yung mga tutorials na meron dito sa channel na to. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Val, at ito ang Kwentong Musikero.